5 minutes lang, ipaliwanag ko sa inyo from the very beginning bakit to ang letter of authority nyo ay may daya. 42 years ko na ho ako, 42 years na ganito po ang hanap buhay ko, mag-handle ng letters of authority. Rig talaga. Napatunayan na ho sa Senado noong December 11, 2025 na merong pandaraya sa pag-i-issue at pag-i-implement ng BIR Letter of Authority. Hindi ho galing sa akin yan. Galing ho yan sa dokumento ng Republika ng Pilipinas. Ang tawag ay TSN. Okay? Transcript, stenographic, notes. So kung gusto nyo magkaroon ng kopya, wag ho kayo mag-alala. Bibigyan ko ho kayo. Humingi lang ho kayo ng kopya. At mababasa ho ninyo doon na ito po ay may daya. Okay? So paano ho tayo makakaiwas sa pandaraya galing ho sa letter of authority? Napakasimple lang ho. Ito lang ho ang titingnan nyo sa letter of authority nyo. Nakasulat ho dyan, pursuant to. O kunin nyo lahat ng letters of authority nyo at basahin ho nyo yung first paragraph. At nakasulat ho doon sa second sentence is pursuant to. Ayan. So ang unang-unang makikita ho niya dyan, nag-release na ho ng letter of authority sa buong Pilipinas last August 3, 2026. At dahil ho sa sobrang dami ng bagyo at monsoon na dumaan sa atin, magsisimula daw sila sa August 24. Ayan, magsisimula nang mag-issue ng second notice, subpoena duces tecum. Mag-ingat ho kayo. So para ho hindi ho kayo ma-issuehan ng second notice o subpoena duces tecum, ang dapat ninyong gawin ay pa-cancel nyo na yung letter of authority nyo. So paano ipapa-cancel, Mr. Emelino Maestro? O sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po ang inyong tax specialista, Emelino T. Maestro, at puntahan nyo po ang microlinis.com kung gusto nyo pong magbayad ng penalty ayon ho sa inyong open cases. Para masarado na ho natin yung open cases nyo, microlinis.com. So, meron hong rig. Totoo ho yan, rig. At galing ho nga sa Senado. So, ano yung una ninyong titingnan kung kayo ho ay isa sa mga bibiktamihin ng pambabastos. Hindi ho bastos ang BIR as an organization. Ang problem ho dyan, yung mga taong mayroong questionable attitudes and characters na gustong yumamang bigla. Hindi naman natin sila mapipigilan na gawin ang mga bagay na yan kasi personal choice yan. Pero hindi nyo kailangan sumunod dun sa personal choices nila. Dapat may iba kayong choice. Ano yung choice ko, tax specialista? Napakasimple lang. Basahin nyo yung may nakasulat na pursuant to. So, ito yung rig. Section 6A and Section 10C. Pag nabasa nyo na yan sa inyong mga letter of authority, ibig sabihin, yan po ay maling letter of authority. Ibig sabihin, yung letter of authority nyo is defective. So, anong ginagawa sa isang defective na produkto na binili nyo sa isang supermarket? Di ba sinusoli nyo? Di ba? So, pag hindi nyo sinuli, sasabihin ng supermarket, binili mo na yan kaya gagamitin mo na yan. O gagamitin sa inyo ng mga BIR officials na may questionable attitudes, na may questionable characters, yung defective na letter of authority. So para hindi magamit sa inyo, ano gagawin nyo? O katulad ng mga defective na produkto na nabibili nyo, di ba? No return, no exchange. O edi, i-return nyo. So yung pag-e-exchange, wala tayong control doon. Pero questionable na yung umpisa So maaring yung susunod, questionable na rin. So huwag kayong matakot doon sa anong gagawin nila sa iyo. Sila rin, hindi nila alam kung anong gagawin So huwag kayong matakot. Ang matakot kayo, yung mga
hawak yung letter of authority na ngayon na merong Section 6A and Section 10C. Mga defective ho yan. So, 80,000 ho ang inisyo simula noong August 3, 2026. Ngayon, willing naman ang aking kumpanya, ako, personally, willing tumulong. Pero, dun sa taong gustong tulungan. So, kung ayaw nyo tulungan, problema nyo yan. So, with that, pag-aralan ninyo ang inyong karapatan, mag-aral kayo, wag ho kayong maniwala kung kani-kanino, maniwala ho kayo. Lalo na, nag-uumpisa ho ang hindi pagtanggap ng letter of authority. Ibig sabihin, hindi kayo makaka-receive ng letter of authority kung alam ng BIR na ginagamit nyo yung bookkeeping regulations nila. Ano yun? Revenue Regulation V, as in Victory, -1. Hanggang sa muli, marami pong salamat at sumainyo ang biyaya ng poong may kapal, ang ating Diyos Ama. See you later.